Paano ba naging Filipiniana sleeve yung ordinary na sleeve? So, maghalimbawa tayo ng sleeve. Yung length ng sleeve is 7. So, ang armhole niya is 18. So, ang regular na sleeves, ganito natin siya pagkakuha sa armhole. Ganyan. Divide natin into 4. 4 1/2 din to 1/4. Ganyan. Kasi wala siyang ganyan yung regular na sleeve. Kasi wala siyang pleats. Ganyan lang siya. Pero yung Filipiniana sleeve, meron siyang length. Mayroon siyang pleats. So, ang gagawin natin yan, yung length muna ang kukunin natin. So, yung length ng sleeves is 7. Tapos, dagdagan natin ang tayo niya is 2 1/2. So, magiging 9 1/2 na siya. So, yung 9 1/2, dagdagan natin siya ng sa pleats is 2 1/2. So, magiging, ang additional niya is magiging 5 inches na siya. Dito. So, yung tayo niya, gusto natin ang lapad, halimbawa is 7. Ganyan. Kunin natin siya ng 3 3/4. So, kung gusto natin siyang magiging malapad is 4 1/2 ng 8. So, dito sa medium size na, ito kasi yung 7 at saka 18 na armhole is medium size lang siya. So, pwede nang gawin natin siyang 7 or 7 1/2. Halimbawa, yung lapad natin is 7 1/2 lang. So, yung length niya na 7, magiging 9 1/2 na siya. Dahil sa 2 1/2 inches na tayo. So, kung gusto mo naman yung medyo hindi siya mataas na sleeves, halimbawa is ganito, halimbawa yung length na gusto mo, instead of 7, gusto mo siya 6 lang. So, ang magiging length ng sleeves sa Filipiniana is 8 1/2 lang. So, pwede mo pa yang babaan ng length. So, halimbawa, ito lang 8 1/2. Muna yung sample natin. So, sa pagkuha ng lapad ng ano niya, so 1/2 ng lapad sa sleeves. So, square muna natin yan siya. So, 3 3/4. Dito rin sa taas, 3 3/4. Halimbawa dyan. So, square natin yan siya dito pataas. So, para mag-form, kung nakikita nyo, ganito yung ginagawa natin sa karaniwan nating vlog sa Filipiniana. Yung diretsyo na ito, yung square, yung ginagawa nating form, yung para sa Filipiniana. So, ganito siya yung origin, kaya siya nagiging ganito sa square. Yung ginagawa nating batayan yung sleeve, yung ordinary sleeve. So, yung tayo niya plus, then para magkuha natin yung form sa tayo ng Filipiniana is ganito, nag-square tayo. So, para makuha din natin yung pleats, dapat pantay siya 2 1/2. Ganyan, 2 1/2. Pabilog na yan siya. Ganyan. So, ang magiging lapad na natin yan is 7 1/2. Ganyan. So, binabaan natin yan ng 1 inch. Instead nga 7 yung arm length, nagiging 6 na yan siya. Kaya dyan. So, ang length ng form natin sa Filipiniana is nagiging 8 1/2. So, dito na yung sleeve hole line. Hanggang sa baba. Yan na siya. Yan na siya yung curve para sa pleats. So, paano ba natin siya sukatin? Yung base sa armhole na 18. So, halimbawa, yung pleats natin is 6 pleats. So, 18, 9 yung 1/2. So, 9 plus 5 pleats or 6 pleats, gawin natin plus 6 inches. Kasi one side lang man ang kinuha natin. So, 9 plus 6, magiging 15 na siya. So, paano yan siya gawin? Ganyan na yan siya.
So, kasi 6 yung pleats natin. So, ganyan. Tapos, i-curve natin siya dyan. Ganyan na siya. So, itong lapad ng ano natin, itong lapad ng Filipiniana sleeves is 3 and 3/4. Halimbawa, ganyan. So, mag-add tayo niyan ng 3 and 3/4 din. So, magiging 7 and a half na yan siya. So, plus natin ng 1 inch na sewing allowance. So, ganyan na siya. 8 and a half na yung one side na lapad. So, ang gagawin natin dyan is ganyan na siya. So, dapat yung kunin natin na yung kunin natin na armhole is 15, di ba? So, i-line muna natin yan dito. Para magiging clear. Ganyan. Kasi 6 man lang yung kinuha natin para magiging maliit lang yung sleeve natin. Hindi yung masyadong malapad. Ganyan. So, straight line hanggang dun sa sewing allowance. So, itong curve natin na para sa pleats, kukunin natin yung 15. So, dapat dito lang siya banda. Kasi itong 1 inch para sewing allowance naman yan siya. So, ganito natin siya pagka-adjust. Para magiging 15 siya. So, ganyan siya. So, yung sundan natin sa curve, para meron pa tayong allowance dito, bawa yung ganyan. Bawasan natin dito ng 1/2 inch. So, pag ganyan na siya. Ganyan. So, pag-curve. So, i-curve na natin siya dyan, palabas. So, sukatin natin uli. Dapat, lalabas ito siyang 16. Plus, kasi tayo sa sewing allowance. So, ganyan na siya. 17. Okay lang yan siya kasi allowance pa man tayo dito sa tahi. So, kapag ka binaba natin, allowance, so, okay na yan siya, 16. Ganyan. So, nakuha nyo na ba kung paano siya nagiging ganito yung form. So, from start sa sleeves, so, kunin natin yung tayo sa sleeves, tapos yung pleats. So, kailangan natin, kaya siya nagiging ganito kasi kailangan natin kunin yung armhole plus sa pleats. So, ganyan na yung kuha natin. So, katulad din siya nung sharing. So, ganito rin yung paraan sa sharing kasi ang kukunin natin na sukat sa armhole tapos yung isi-share natin na allowance. Ganyan. Kaya siya nagpa-pop kung tinatahi na natin. So, ito, bali yung pagka nagkuha na tayo ng tela, i-fold na lang natin yung tela tapos ilapat natin yung itong pattern. So, the best na yung molder na gagawin natin itong yung pa-square tapos yung curve. So, sana nakuha ninyo para meron na kayong idea. So, mag-sample naman tayo yung halimbawa ang armhole niya is 20. So, paano natin yan gawin? So, sample tayo yung length ng sleeves is 8. Halimbawa, 8. So, 8. So, yung deep niya is 6. So, dito siya, 6. So, kunin natin yung 20. So, ganyan na siya, 20. At saka, i-straight natin yan, line. Yan yung regular na natin sa sleeve. So, yung arm length niya is 8. So, ganyan siya, 8. Straight na yan doon sa pa-forward. So, yung 8, dagdagan natin ng 2 and a half plus 2 and a half din dito.
ito, kulang siya. So, magdagdag na lang tayo ng papel para magiging tama yung sukat dito sa taas. Para meron kayong referral. So, punitin na rin natin ito siya. Tapos, ibaba natin para meron siyang additional length. So, ganyan. Tapos, i-tape na lang natin para hindi siya, para stable siya ba. So, ganyan. So, additional tayo ng 2.5 para sa tayo. Then, 2.5 din para sa pleats. So, magiging 5 siya. Tulad din nung isa. So, kasi malaki na yung 20. Sabihin natin gusto nating gawing 10 or 9 yung yung tayo ng board niya, yung form sa Filipiniana. So, pwede ganyan. So, yung length kanina ng sleeve natin is 8, diba? So, gusto mo, hindi siya masyadong malaki yung sleeves. So, pwede na natin siyang bawasan dito again ng 1 inch. Pero kung gusto mo yung mataas yung sa sleeves, pwede na yan 10. Kaya yung naalala niyo yung iba kong vlog sa Pilipinyana is 10 yung length. 10 by 8.5 yung lapad. Kasi yung kinuha natin is medyo large na yata yung large na size. Kasi 20 yung armhole. So, square natin yan siya. Halimbawa itong 8.1/4, 8.5. So, 4.1/4 yung lapad ng form natin sa Pilipinyana. So, square na lang natin yun siya. 4.1/4. Mag-square tayo para mas madali natin makuha yung pleats. So, ganyan. Mas madali siya makuha ang pleats kapag ginawa natin yung ganitong paraan. Score tayo dito. Dapat balance. Then, kunin na natin yung allowance sa plates. Kasi sukatin natin yung armhole. Ganyan na siya, pa-circle, 2.5. Katulad din ng isa, 2.5. Hanggang dun sa baba. So, yung natin is 10. Yung length. Ganyan. So, dito siya straight. Hanggang dun sa dulo. So, kung gusto mo, hindi siya masyadong mahaba at 10. Gusto mo yung maliit lang kasi usually kasi ngayon, ayaw na yung malaki yung manggas sa Filipiniana. Ganyan. Yun karaniwang request sa akin yung ayaw ng malaki ng manggas. Lalo na yung sa pang Japonesa. So, ganyan siya. Liitan mo na lang. Bawasan mo ang length. So, yung lapad ng form niya is ganyan siya. 8.5. So, kung paliitin mo siya, dapat dito, paliitin din siya kasi kapag nag-fold tayo, is mag-matter din siya sa pagka-fold. Talakayin natin yan mamaya or maybe sa next video. Para meron kayong referral paano pagkuha sa maliit na sleeves na Filipiniana o malaki. Talakayin din natin sa susunod yung Filipiniana na yung may kahoy na ginagawa nilang form. Pwede natin yung gawin kahit wala tayong form na kahoy. Yung kahoy na ginagawa nilang pang form sa Filipiniana. Ang technique lang yun dito sa natin sa sa plates, allowance natin sa plates. Iba yung paraan nun at iba yung ganitong paraan. Kasi yun, dapat mas malaki yung plates dito. At saka yung form dito kasi meron silang molder na kahoy. So, ito, tuloy natin. So, itong natin is 20. Yung armhole. So, paano siya natin kukunin ang 20? Ganito yan siya. So, diretso muna natin yung
Plates allowance. So, kunin natin yung 20. 1 half ng 20 is 10. Plus, yung plates natin, halimbawa is 6 plates lang muna tayo. 6 or 5. Pero mas maganda kasi yung 6 kaysa 5. So, 10 plus 6 is 16. 16, mas maganda siya kasi talaga yung magiging 7 yung idagdag natin para sa plates. So, halimbawa lang muna tayo, 17. 17 siya. Ganyan. Forward tayo dito. Dito. So, magbawas pa man tayo dito ng 1 half. Sa form. Ganyan. So, i-curve natin yan pa. Ganyan. So, mag-add tayo ng allowance dito sa tahi. So, yung 17, magiging 18 na yan siya. So, dito lang tayo kasi kulang dito para sa sewing allowance. So, ito, sukatin natin. Dapat lalabas siya ng 17. 17 yan siya. So, yan na yung form natin sa pattern. Bagong kaalaman yan kasi usually yung mga yung mga tutorial, diretso lang kung paano nila kinuha. Pero walang explanation paano siya nagiging ganito. So, yan. Plus allowance pa yan ha. Allowance yan para sa tahi. Bago natin yan siya i-cut. So, ganyan na siya. Halimbawa naman yung maliit, yung pangbata lang. Sa pangbata lang, is yung bata, maliit lang yan ng manggas ng bata. So, halimbawa yung manggas na gagawin natin sa bata is 5. 5. So, yung deepness ng nila, yung armhole, is gawin natin 5 lang. So, halimbawa, yung armhole ng bata is 12. So, 6. Yung length niya is, halimbawa, yung deepness lang niya is 4.5. So, ganyan. So, 6 yung deepness. Ganyan. Sana natututunan niyo ito. Kasi ito, mas maganda matuto kayo kung paano nagiging ganyan ang paraan sa Pilipiniana, paano siya nagiging ganon yung form. Mas maganda kung alam nyo na kasi pwede kayong gumawa kahit anong sizes na nyo kailangan ng hindi na nyo kailangan kung paano siya yung molder, yung sizes ng molder. So kayo na mismo alam nyo na kung paano siya gawin. So, halimbawa, yung lapad niya nito, kasi maliit lang ito, lapad niya is 3. So, square tayo ng 3. 3. So, yung niya sa manggas, yung tayo is 2.5. 2.5. Standard ito siya, yung tayo at saka plates. Square na rin natin siya. Standard yung 2 yung tayo. Saka yung plates na 2.5 din. Pero kung nais nyo yung yung malaki yung manggas, tapos gusto nyo yung maliit lang yung sleeves, pwede rin yun. Tatalakayin natin yun sa ibang video para hindi kayo malito. Dagdag kaalaman. So, yung natin ngayon, yung focus natin ngayon is yung standard na usually natin ginagawa. So, mas maganda kasi matuto tayo sa iba't ibang paraan para kahit na tayo-tayo lang, kaya natin gawin. So, yung square lang talaga yung basis nyo para makuha nyo yung para makuha nyo yung armhole sa Pilipiniana. Or tapos circle na plates.
So, dito sa curve, dito naman tayo ng, para sa pleats allowance. Yan, bawas tayo ng half. Curve. So, tandaan natin, yung armhole natin is 12. So, dagdagan natin ng 6 para sa pleats allowance. So, yung 6 plus 6 magiging 12. So, dagdagan natin ng 1 inch yan. Para magiging mas smooth yung pag-pleats natin. Yung hindi tayo ipit na ipit sa pag-pleats. So, curve natin yan dito. So, ito na yung natin. So, curve na natin yan siya. So cut again. So, 6 plus 6, 12 plus 1, para, pwede rin siyang 12, kaso lang yung 12, yung, wala tayong extra allowance sa pag-pleats. So, gawin natin siyang 13. Yan, pagkasukat mo yan, 13 yan siya. So, straight natin yan siya, dyan. Plus 1 inch allowance, tahi. Pwede siya straight, pwede rin siya pa-curve konti doon sa manggas. So, maliit lang naman yung arm sa bata. Yan siya yung sewing allowance. Yan na yung pattern natin sa sleeves. So, pagkuha natin sa form, ito na siya yung sa form. So, ano lang natin ba i-fold para balance yung bawat sides. Kaya siya naka-fold. So, pag ginawa mo yung buo, so, i-fold mo yung tela. Tapos, ito yung i-trace mo sa pattern. So, yan yung, nito ha, yung form nito is 7.5 by 6. Ito na yung makam up na result ng, sa bata, yung, lapad sa sleeves. So, dito na tayo mag-pleats. So, comment lang yung hindi pa marunong mag-pleats. Paano siya i-pleats sa tela. Paano siya i-close, kasi bibigyan ko lang kayo ng link sa luma nating video. Yun lang, yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube ko, sa YouTube kayo nanood. Kung yung hindi pa nakasubscribe, subscribe lang kayo sa YouTube. Pero kung sa Facebook, follow lang kayo para ma-update kayo pag meron akong bagong na i-upload na video. Salamat sa panonood. God bless.